Ating pong pag-aaral ngayon, pinamagatang relax and enjoy what life brings. Heavenly Father, once more we come to you asking that you enlighten us. We praise you, Father, for your goodness, for your mercy. We ask you now, continue to teach us. Turuan mo po kami maunawaan, napakatalino nitong si Solomon. May mga malalalim siyang salita, Panginoon, na mapakahirap maunawaan, coupled with the language of the times in which the ideas were written. So we ask you, enlighten us, teach us, so we can become more like the people that you want us to be. Let your light shine upon us. We like to be like your Son, Jesus. Teach us, Father. Teach us to value life. Teach us to know what is important and what is not. In Jesus' name we pray. Relax and enjoy what life brings. Let's read Ecclesiastes chapter 6, verses 1 up to 6. I have seen another evil under the sun, and it weighs heavily on men. God gives a man wealth, possessions, and honor, so that he lacks nothing his heart desires, but God does not enable him to enjoy them, and a stranger enjoys them instead. This is meaningless, a grievous evil. A man may have 100 children and live many years, yet no matter how long he lives, if he cannot enjoy his prosperity and does not receive proper burial, I say that a stillborn child is better off than he. It comes without meaning. It departs in darkness, and in darkness its name is shrouded. Though it never saw the sun or knew anything, it has more rest than does the man, even if he lives 1,000 years twice over, but fails to enjoy his prosperity. Do not all go to the same place? Sa mga nabasa po na natin ng mga verses, 1 to 6 of chapter 6, ano-ano ang meaningless? 1, having wealth and honor, but not the ability to enjoy them. Baliwala doon na magkaroon ng kayamanan at karangalan, tapos hindi mo naman ma-enjoy. How can you not enjoy wealth or fame or fortune or honor? Sometimes people who have so much wealth or fame or fortune or power have no time. They have no appetite or no desire or passion. Alam niyo po ba yung pera, mahalaga lang yan sa mga taong walang pera. Pero pag may pera ka na, biglang nawawala na yan ng halaga, iba naman ang mahalaga. Iba naman ang hinahabol mo. Marami namang bagay mahalaga lang pag wala sa'yo. Pag nandyan na, hindi mo na malaman kung anong gagawin mo sa kanila. So, there are people, and it's miserable and meaningless to have wealth and power and honor when you have no time, nor appetite, nor desire, nor passion. Or you don't have peace. Or you have no one to share it with. Kaya nga sabi ng isang pelikula, success is nothing without someone to share it with. Kahit nga naman yung bahay mo, punong-puno ng trophy, nag-iisa ka nakatira, parang wala man lang nagsishare ng kaligayahan mo. Bali, wala rin. And what's more, meaningless daw yung sobrang wealth, tapos a stranger can get it or inherited it. Hindi talaga literal na sinasabing meaningless, ha? Ibig kang sabihin, it's not as valuable as people think it is. At siyempre, meaningful naman. Malungkot ka na rin lang. Mabuti na yung malungkot kang mayaman, kaya malungkot kang mahirap, no? O kaya, ikaw ay nag-iisa, mabuti na nag-iisa kang may pera, kaysa nag-iisa kang walang pera. Hindi po sinasabing walang kwenta yung wealth by itself. Kundi sinasabi na meaningless, it's not as meaningful as many people would die for it just to have it. Hindi ganun kahalaga talaga. At pag binaligtad yan, ano pa daw ang meaningless? Having the ability to enjoy, but with nothing to enjoy. Meron naman tao, they have all the time, pero wala naman silang perang pambakasyon. They have all the appetite, pero wala naman silang perang pambili ng kakanin. So yung ang dami-dami mong pera, wala kang gana, o kaya ang dami mong gana, wala kang pera, sabi ni Solomon, pareho lang yan. They are both meaningless. What is meaningless? A long life without enjoyment. Yung haba-haba ng buhay mo, hindi ka na nakaranas ng ginhawa kahit paano, hindi ka na marunong mag-enjoy sa buhay, at alam niyo po, nakakalungkot sapagkat marami tayong kapwa na ganon. Ipinanganak na sa hirap, lumaki na sa hirap, at mamaya unti-unti na rin siyang naluluoy sa hirap pa rin. Kaya napakagandang challenge ito para sa ating lahat na improve ang ating buhay at maging matulungin tayo doon sa mga talaga namang nagsisikap walang marating sapagkat napakaraming buhay, parang nasasayang na lang. Parang ipinanganak lang para mamatay. Kaya pinag-aaralan ni Solomon yung buhay. Ano nga bang mahalaga? Ano ang meaningful? At nang sa gayon, hindi masayang ang ating panahon. Kaya sabi niya, mabuti mo yung pinanganak na patay na bata kaysa doon sa mga nabuhay ng mahaba na wala namang nakita kahit anong ligaya at kahit anong ginawa. Of course, another poetic exaggeration yun.
Kahit naman siguro mahirap ang buhay, mas gusto mo pa rin ipanganak ka kaysa hindi ka na ipanganak at naging hangin ka na lang at bula. These are poetic exaggerations, so don't take them very literally. Na ibig sabihin, itatapon nyo na lahat yung bagay na sinasabi ni Solomon na meaningless. Ang sinasabi niya, meaningful yan, pero hindi naman ganun ka-meaningful na pagpakamatayan mo yung mga bagay na yan. Sapagkat kumisan, sa pagpapakamatay mo para makamit mo, ang namimiss mo yung tunay na merong meaning. So let's keep on reading Ecclesiastes 6, verses 7 to 9. All man's efforts are for his mouth, yet his appetite is never satisfied. What advantage is a wise man over a fool? What does a poor man gain by knowing how to conduct himself before others? Better what the eye sees than the roving of the appetite. This too is meaningless, a chasing after the wind. So dadagdagan natin ang collection natin ng mga meaningless. At ngayon pangalawa na, ano daw ang meaningless? According to what we have read, struggling for provision because we are never satisfied anyway. Kahit ano daw pagsisikap mo kulang pa rin at kulang at kulang. Nagiging baliwala tuloy ang sobrang pag-struggle. Hindi ibig sabihin, huwag ka na mag-struggle. Ang ibig sabihin, piliin mo naman yung pag-strugglean mo. Kasi kumisan sinikap mo pa rin pero wala pa rin Baka may iba ka pa namang dapat gawin para meron ka marating. What else is meaningless? Being sensible, for you do not become better off than fools. Sabi, hindi naman gano'n talaga ka husay maging matalino. Marami rin taong hindi matalino, tapos pareho rin tayo ng wakas. Pareho rin tayo namamatay, pareho rin tayo nagkakakanser, pareho lang. Hindi na naman ibig sabihin na huwag maging matalino. Ang ibig sabihin, hindi naman talaga ganun ka-valuable yung katalinuhan para maging ganun lang, tinalikuran mo na lahat ng bagay, lahat ng tao, at pati Diyos. What else is meaningless? Doing what is right when you are poor because you remain poor anyway. Alam niyo ba, kumisan may nagtatanong sa akin, especially mga non-Filipinos, madalas nasasaktan ako, kahit totoo. Sabi, bakit mga Pilipino ang daming tamad? Sabi, bakit naman uunlad ang bansa niyo, umagang-umaga pa lang, yung mga mahirap, daldalan na ng daldalan. Chismisan na ng chismisan. Inuman na ng inuman. Pagkasweldo ng mga construction worker ng Sabado ng hapon, lasingan ng buong Sabado ng gabi hanggang Linggo, saksakan ng Linggo ng gabi, puntahan sa PGH at pabelya pag Linggo ng madaling araw. Sabing ganon. Bakit ganyan? Anak ng anak, ang dami-daming tao na nakapaligid. Tapos daldalan ng daldalan, kwentuhan ng kwentuhan. Masakit. Totoo pero masakit. Lalo't hindi Pilipino ang nagsasabi. Kuhanin mong empleyada, mga ayaw magtrabaho, daldalan ng mga dispatchadora, ang tingin sa mga bumibili, abala. Tiirapan ka pa, wala ho. Magkano to? Di nyo kaya. Para huwag na lang siyang maabala sa kanyang pakikipagchismisan sa kanyang tindera. Bakit ganyan? Dapat talaga yung mga tindera, lagyan ng salompas ang bibig maghapon. Daldalan ng daldalan, ayaw asikasuhin yung trabaho. Mga dispatchadora na pagka umu-order ka, kulang na lang irap-irapan ka, hindi ba nila alam na pag marami kang ino-order, may susweldohin sila. Yung bang mga ganyan? Totoo naman Masakit lang nga, dapat tayo na lang nagsa-self-criticism. Pag iba yung nagsasabi, masakit, defensive ka tuloy. Sasabihin ko, paano naman, magsipag man yung mga yan at gasgasin nila ang buo nilang katawan ng katatrabaho. Ang ending pa rin naman, mahirap sila Kakatakas ba sila? Hirap na yan. O susweldohan mo ng minimum wage. So kunwari, sinusweldohan mo dahil actually wala naman talaga nabibili yung minimum wage. So kunwari, nagtatrabaho sila. Hindi yan justification. At sa ating mga kapwa manggagawa, dapat talaga, let's do our best. Pero ang sabi dito ni Solomon, patayin mo man ang sarili mo sa kagagawa ng ganyan. Mahirap pa lang ending. Hindi niya sinasabing huwag ka nang gumawa ng mabuti. Kundi ang ibig niyang sabihin, baka naman may iba ka pang dapat na pinagtutuunan ng dapat mong ginagawa. Kasi yung ginagawa mo, wala naman nagiging bunga para mabago ang sitwasyon mo sa buhay. Baka dapat may iba pa. You know, I am very, very careful not to misread Solomon. Kasi yung mga sinasabi niya ng mga meaningless, hindi ibig sabihin literally walang katuturan. Ibig sabihin, sobra kumisan ang ibinabayad natin sa mga bagay na akala natin mahalaga, pero sobra ang bayad kasi hindi naman ganun kahalaga. Kaya sabi niya, meaningless, meaningless. At ano naman ang meaningful o better things na nabasa natin? Number 1 sa collection natin ang meaningful and better things out of what we have read. Enjoying what we have than always wanting something else. I think this is very important. Being rich is not how much you have, but how much you enjoy what you have. Ang pagiging mayaman ay hindi yung halaga ng iyong pag-aari at tinatangkilik, kundi kung gaano mo yan na-enjoy sa buhay. Kaya kahit na hindi malaki ang pera mo, enjoy na enjoy mo, mayaman ka. Kesa doon sa ang laki-laki ng pera, tapos hindi naman niya na-enjoy. So ang yaman ay hindi halaga ng salapi
Ang yaman ay kung gaano mo ito nagagamit para ikaw sumaya. Para kapaglingkuran ng pera. At isang magandang turo nitong binasa natin sa Ecclesiastes 7 up to 9. Better what the eye sees than the roving of the appetite. So ano ba yan? Ang hirap na maintindihan. Ibig sabihin lang, kung ano yung nandyan, enjoyin mo at huwag kang maghanap ng wala dyan. Sapagkat kung lagi kang naghahanap ng wala, lilungkot ka na lang ng lulungkot sa buhay. Kung yan ang napangasawa mo, yan na yung nandyan. Enjoyin mo na yan, wala ka ng choice. Hindi yung, naku, sana yung asawa ko, kasing bango ng asawa ni ganon, kamukha ni ganyan, kasarap magluto ng asawa ni ganyan. Sabi nga dyan di ba? Better what the eye sees, yung nandyan than the roving of the appetite. So, enjoy what you have. And stop complaining about what you do not have. So that at least mag-enjoy ka sa buhay. Ano pa po? Let's keep on reading verses 10 to 12. Whatever exists has already been named, and what man is has been known. No man can contend with one who is stronger than he. Anong ibig sabihin na naman yan? Huwag ka nang makipagkante sa Diyos. Kung ikay ganyan na, di ganyan ka. Huwag ka magreklamo dahil ikay pango. Huwag ka magreklamo dahil hindi ka kamukha ni Judean. Di ba? Huwag kang magreklamo dahil ganito lang ang height mo, o dahil ganito ka. Sabi, whatever exists has already been named, and what man is has been known. No man can contend with the one who is stronger than he. Ibig sabihin, huwag ka tayong makipagtalo sa Diyos. The more the words, the less the meaning. And how does that profit anyone? For who knows what is good for a man in life? During the few and meaningless days he passes through like a shadow. Who can tell him what will happen under the sun after he is gone? So ano naman ang mga meaningless? Number 5, arguing with God concerning who, what, and how we are. God is too powerful to argue with, and the more we talk with God on these issues, the less sense we make. Life is short and meaningless, sabi noong nagsulat. No one knows what is best for us and what will happen next. So, gusto nyo mag-enjoy sa buhay? Relax and enjoy what life brings. Enjoy your height or lack of it. No? Enjoy your width, your length, and your depth. Kung yan ang nanay nyo, hindi nyo na yun pwedeng palitan. Hanapan nyo na lang ng asset at na mag-enjoy kayo. Etong biyanan nyo, etong anak nyo, eto ang inyong sitwasyon. Merong pwedeng palitan, merong hindi. Yung pwedeng palitan, palitan. Yung hindi, tanggapin at enjoyin. Ganun kasimple ang itinuturo ni Solomon. Hindi puro ka reklamo ng reklamo tungkol sa mga bagay na wala sa'yo. Tuloy, yung nandyan, hindi mo na-appreciate. It is important. Then let's keep on reading. Ecclesiastes 7 this time, verses 1 to 14. A good name is better than fine perfume, and the day of death better than the day of birth. It is better to go to a house of mourning than go to the house of feasting. For death is the destiny of every man. The living should take this to heart. Sorrow is better than laughter, because a sad face is good for the heart. The heart of the wise is in the house of the mourning, but the heart of fools is in the house of pleasure. Ayan na naman ang mga talinghaga, baka lahat kayo magpuntahan sa Arlington Memorial dahil house of mourning tas ayaw nyo na mag-party kahit kailan, ayaw nyo na mag-birthday, maghunos dili muna kayo, hintayin natin ang mabasa pa. It is better to heed a wise man's rebuke than to listen to the song of fools. Like the crackling of thorns under the pot, so is the laughter of fools. Ano na naman tong like the crackling of thorns under the pot? Yan daw yung lamang pag-aapoy, under the pot, under the stove, Yun lang daw tunog ng nasusunog na kahoy. Ganun lang ang tunog ng mga nagtatawa ng mga hangal. This too is meaningless. Extortion turns a wise man into a fool, and a bribe corrupts the heart. The end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride. Do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Do not say, why were the old days better than these? For it is not wise to ask such questions. Wisdom, like an inheritance, is a good thing and benefits those who see the sun. Wisdom is a shelter, as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this, that wisdom preserves the life of its possessor. Consider what God has done. Who can straighten what he has made crooked?
When times are good, be happy. But when times are bad, consider. God has made the one as well as the other. Therefore, a man cannot discover anything about his future. Ayan, nawala ng hanap buhay ang mga fortune teller at horoscope makers. Sinabi na, a man cannot discover anything about his future. So ano na naman ang mga meaningless sa collection ng ating binasa? Meaningless number 6, asking why everything is worse than it used to be. Sabi ni Solomon, useless yan. Yung bang, you're always looking for the good old days, the good old days. Bakit nung araw, the good old days, ngayon ganito na. Ganito na ngayon, tumigil ka na ng kaiisip nung araw dahil tapos na yun. Why everything is worse off than it used to be. What else is meaningless? Trying to change what God has done. Verse 13, sabi, if God makes something crooked, can you make it straight? Anong nakikita natin dito mga kapatid? Dapat nating mapaglimi-liming, mapag-aralan. Alin ba yung talagang ginanya na ng Diyos? So huwag mo nang baguhin yan. Halimbawa, paano ho, pastor, ganito ang pangako, pwede ko ba itong dalhin sa doktor at papalitan? Napakahirap naman na yung tanong. Diba? Papalitan ko ba itong ginawa ng Diyos? Kasi iba nagagalit, Diyos ang naglagay dyan, bakit mo papalitan? Ba't yung kuko nyo, ginugupit nyo? Hindi na pahabain nyo na rin niya dahil nilagay yan ng Diyos. So, alin ang dapat at alin ang hindi? I think, dapat nating maisip. Yung pwedeng ma-improve, yung pwedeng palitan na hindi mo nung ibinibenta ang kaluluwa mo kay Satanas, hindi ka napapahamak, hindi ka nakakasakit ng kapwa, keep improving. But there are things that just have to be accepted. May mga bagay na dapat tanggapin. At habang tinatanggap natin ng mas maaga, mas nagkakaroon tayo ng ligaya sa buhay. That is meaningless to try to change what God has done. What is meaningful or what are better things? Number 2, a good reputation at the time of death. Mahalaga daw yun. Yung ikaw yung mamatay na mabango ang iyong pangalan. Sabi niya, that is important. What else? Going to a funeral instead of to a feast. Pumunta na lang daw sa lamayan at libing kesa sa mga pista. Of course, once more, this is poetry. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka na pupunta sa masasayang okasyon at hahanapin mo na lang lahat ng patay. But what do funerals do? Funerals remind us that we all must die. So, ang ibig sabihin, kung may namatay, kung merong namamatay, take advantage of it by thinking about your life. Na mamaya, ikaw naman ang susunod. So, dapat mapaghandaan mo yan at yung buhay na ipapahiram pa sa'yo, magkaroon ng saysay, magkaroon ng katuturan. Kaya sabi niya, mabuti ang nagpupunta sa mga patay. Kung naiisip niya at naaalala na siya may mamamatay din, haharap din siya sa Diyos, mapaghahandaan niya ito at hindi niya aaksahin ang maiksing buhay na ipinahihiram. Choosing sorrow over laughter. Sabi ni Solomon, mabuti yan. It is meaningful. The act of choosing sorrow over laughter. A sad face may hide a happy heart. Sabi niya, sensible people mourn, but fools always laugh. Foolish laughter is stupid, sabi niya. Up to a point, it's true. Kung gusto mo daw malaman ang IQ ng isang tao, tingnan mo kung gaano kalakas tumawa. Humina bigla ang mga tawan nyo. Mas malakas daw ang tawa, mas buhaghag ang tawa, at mas kabuyang-yang ang bungang nga habang tumatawa. Konti lang ang katalinuhan nun. Sabi ni Solomon, ang mga hangal daw, tawa ng tawa. Pero yung matatalino daw, madalas ay hindi tumatawa sapagkat nakikita nila ang mga bagay-bagay at nalalaman nilang napakadaming dapat ipagluksa sa balat ng lupa. Ngayon, pumili kayo. Gusto niyo bang matalino kayo? O tawa kayo ng tawa? Kaya kumisa nakakarinig ka sa mga ina, kinakausap ang kanilang anak na binata. Anak, yung nililigawan mo naman, kung makahalpak ng tawa, napakalakas. No? Mga mukhang hindi siya matalino, anak. Alam niya naman, the empty can strikes loud. Diba? Yung latang walang laman, pag nalaglag, ang ingay, yung puno, tahimik. Hindi naman laging ganun. May mga matalino rin naman kung minsan malakas tumawa. Pero siguro mga 99%. Pag napakalakas tumawa, magduda na kayo. Pigil na pigil tuloy ang mga tawa nyo ngayon. Exempted muna ngayon, ilabas yun na ang natural. Totoo naman yung mga taong hampasan ng hampasan sa kalye, mga babaeng, ha 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 ha, yan yung mga hinahabol ng lasing. Yan ang tinatahula ng aso. At kung may kasamang lalaki, yung mga kasamang lalaki niya napapahamak.
Dahil sa kalakasan tawa ng mga babaeng ito, nakaka-attract sila ng wrong attention, nasisipulan, nasasabihan ng mga malalaswang salita. Yung kasama naman nilang lalaki, magsusuperman, ipagtatanggol ang babaeng. Dapat yung itulak sa imbornal at talaga naghahanap ng gulo. Sa katatawa na lang, naghahanap talaga ng gulo. Diba? Napapahamak tuloy ang tatay o kuya o asawa dahil hindi marunong mag-conduct ng sarili. Kaya sinasabi dito ni Solomon, yung sobrang malalakas sa tawa, pagdudahan. Ano pa daw ang meaningful? Aside from choosing funerals over mga kung ano-anong mga party, harsh correction than praises of fools. Mas mamatamisin daw natin yung pinintasan tayo, kinriticize, pinagalitan ng matalino kaysa pinuri ng hangal. Pag may matalinong tao at pinagagalitan kayo, pag mayroong accomplished, successful, advanced, well-evolved tao na kayo'y kinikriticize at kayo ay sinasabing mali ito, tama ito, ganyan yan, dapat kayo magpasalamat, dapat pa nga kayo magbayad ng matrikula dahil kayo natututo. Mas mahalaga daw ang pagsansala, ang pagkriticize, ang pagtatama ng marurunong kaysa ang paghanga ng mga hangal. So titingnan natin yun. Pag may humahanga sa ito, teka, matalino ba itong humahanga sa akin o hindi? Kasi kung hindi naman matalino itong humahanga sa akin, hindi naman ako dapat matuwa. Dahil hindi naman ako kahanga-hanga, kasi lang hindi siya matalino. Kaya napaka-importante. What else is important? Completing than beginning anything. Hindi naman ibig sabihin, huwag na tayong mag-begin o mag-umpisa ng anumang bagay, pero what is the unsaid? Pag may inumpisahan ka, tapusin mo. Kung di mo kayang tapusin, huwag mo umpisahan. Sayang lang ang pagod mo, sayang lang ang lakas mo. What else is good? Being patient than being proud. Because only fools get angry quickly and hold a grudge. That's what the Bible says. Yung madaling magalit, yung patanim-tanim ng sama ng loob, sabi yan ay hindi katalinuhan. Bakit? Sapagkat ang taong matalino, iniisip niya, pagka ako'y madaling magalit, ibig sabihin, ang nakita ko lang yung point of view ko. Baka naman kaya ako na yung tao may ginawang ganyan, may ginawang ganon. Baka naman may problema siya. Baka naman hindi niya ako nakita, kaya hindi ako binati. Baka naman meron siyang nararamdamang masakit sa kanyang katawan, kaya nakasimangot siya. Hindi ibig sabihin, galit siya sa akin. Pero kung ang tao hindi matalino, ang interpretation niya agad, inis na ba ko? Hindi ako pinansin, minamaliit ako, kaya nagagalit agad. Yun daw taong magagalitin agad, hindi yun matalino. Kasi hindi niya kinakapa, hindi niya iniisip, hindi niya kinoconsider ang kalagayan ng kanyang kapwa. At yun daw, hindi matatalino, they hold a grudge, nagtatanim ng sama ng loob. Siyempre nga naman, kung matalino ka, sabi mo, ayoko magtanim ng sama ng loob. Una, pag nagalit ako sa kapwa ko, magagalit sa akin ng Diyos. Pag hindi ako nagpatawad sa kapwa ko, hindi ako papatawarin ng Diyos. Tapos kung ako may sama ng loob na itinikimkim sa puso, ako tong hindi makakain, ako tong hindi makatulog, ako tong naguguluhan ng buhay, ako tong kakabakaba. So, dapat hindi ako magtanim ng sama ng loob. Kaya napakahalaga nung pinapakita dito ni Solomon. Marami po sa atin mga kapatid, we don't enjoy life kasi may dala tayong sama ng loob. Dala ng sama ng loob sa ating kapwa, kaya tuloy konting ginagawa lang niya, madali na tayong magalit. Kasi meron nang nakikimkim dito, madaling mapuno dahil may naipon na eh. Isang patak lang, puno na. Kaya tuloy napapaaway tayo, hindi tayo nag-e-enjoy, madalas tayong mainis, magalit, and this is not good. Sabi ni Solomon, that is meaningless. What else is meaningful as far as Solomon is concerned? Having wisdom than an inheritance. Mas marunong daw yun kesa sa maraming minana. Oo nga naman. Kasi pagka mayroong isang taong matalino at walang pera, at mayroong taong mayaman at hindi matalino, pag nag-brown out, kahit ilang minuto lang, pag nagkailaw uli, yung kayamanan ng hindi matalino, nandun na sa mayaman. Sabi kaya mas mabuti na ikaw ay may karunungan kaysa sa ang iniisip mo lang, magmana ka ng magmana ng pera o puro pera lang. Sapagkat ikaw may magkaroon ng maraming pera, kung hindi ka marunong, hindi mo yan ma-maintain. Kaya mahalaga, maging marunong ang tao, hindi lang maging mayaman. At, ito pa napakahalaga, riding on the tide. Sabi, being cheerful when times are good and thinking what it means when times are sad. To quote from what we have read, sabi niya ganon, when times are good, be happy, but when times are bad, consider. Ibig sabihin, pag masaya ang panahon, magsaya ka. Pag masasaya yung mga tao, makisaya ka. Hindi yung lagi ka nalang nakakontra. May mga taong ganyan eh, hindi sila masaya at lahat ng kasama nila hindi sasaya dahil lagi silang nakakontra. Pag masaya tayo, malungkot siya. Pag tayo ay east, siya ay west. Pag tayo ay go, siya ay stop.
Meron ba kayong kilalang ganung tao? Ang hirap kasama. O baka kayo yon. Yung lagi na lang nakakontra. Pag gusto ng mga tao ay red, ikaw ay blue. Pag gusto nila ay tubig, ikaw ay fire. Basta lagi na lang iba. Sabi, ride the tide. Kung ang panahon ay masaya, magsaya. At kung panahon ay malungkot, maglungkot. Talagang ganon. Dumadating yan. Why daw? Because God makes both good and bad times. Pag pinapayagan ng Diyos, edi siya rin ang may likha. So, huwag labanan ng Diyos. Panahon ng kalungkutan, yung iba naman nalulungkot dahil namatayan, iyak ng iyak. Huwag ka nang umiyak, huwag ka nang umiyak. Kailan ako iiyak? Bakit nga ba may mga tao na awat ng awat doon sa gustong umiyak pag may namatay? Sige pa, iyak pa. Iyak pa. More. Ganun dapat pag may namamatayan. Hayaan yung maubos ang luha at ang mapagod at ang makatulog. Bakit ba naman kasi pinipigil yung umiiyak? Pagka merong ililibing, bubuksan yung atol. Sabi, isaran nyo na. Eh, sige, titigan nyo. Tingnan. Yakapin. Huwag naman yakapin. O, yung pala. O, sige, tingnan na lang. Alam niyo, sasama na ako. Bitawan nyo. Itulak nyo. Pag hindi dali-daling umahon yan. Bakit lagi kasing pinipigil? Kasi pag may patay, panahon talaga ng kalungkutan. Diba? Eh di malungkot ka. Alam niyo, mabuting lungkot, bigyan niyo ng daan, iiyak mo na, isigaw mo na, ibunghalit mo na nang matapos. Kesa kinikimkim mo, mamaya isang linggo, konti-konti lang ang luha mo, 3 buwan, konti-konti. Eh kung tinodo mo na, hindi na ubus na. Ulan man at tikatik, maghapon. Pero pag biglang buhos, tapos na. So sinasabi ni Solomon, panahon ng kalungkutan, maglungkot tayo. Abnormal naman na hindi maging malungkot. Ngayon, panahon ng saya, magsaya. Ganyan ang buhay. Sabi, dahil yung panahon ng lungkot at panahon ng saya, Diyos din naman ang pumapayag na dumating yun. So, huwag kontrahin. This keeps us from knowing what will happen next, sabi niya. Dahil hindi mo alam, sasaya ba ako bukas o lulungkot ba ako bukas? At yan daw isang paraan ng Diyos para hindi natin malaman talaga kung ano mangyayari. Bakit? At nang laging sa Kanya tayo umasa. At nang laging sa Kanya tayo humawak at sa Kanya tayo sumunod. So, kung panahon ng lungkot, lungkot. Kung panahon ng saya, saya. Huwag niyong baligtarin para madali ang buhay. Ecclesiastes 7:15-29. In this meaningless life of mine, I have seen both of this. A righteous man perishing in his righteousness, and a wicked man living long in his wickedness. Do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Do not be over-wicked, and do not be a fool. Why die before your time? It is good to grasp the one and not let go of the other. The man who fears God will avoid all what? Extremes. The man who fears God will avoid all extremes. Wisdom makes one wise, more than man more powerful than 10 rulers in a city. There is not a righteous man on earth who does what is right and never sins. Do not pay attention to every word people say, or you may hear your servant cursing you. For you know in your heart that many times you yourself have cursed others. All this I tested by wisdom, and I said, I am determined to be wise. But this was beyond me. Whatever wisdom may be, it is far off and most profound. Who can discover it? So I turned my mind to understand, to investigate and to search out wisdom and the scheme of things, and to understand that stupidity of wickedness and the madness of folly. I find more bitter than death the woman who is a snare, whose heart is a trap and whose hands are chains. The man who pleases God will escape her, but the sinner she will ensnare. Look, says the teacher, this is what I have discovered. Adding one thing to another to discover the scheme of things, while I was still searching but not finding, I found one upright man among 1,000, but not one upright woman among them all. This only I have found. God made mankind upright, but men have gone in search of many schemes. In so many words, ano na naman na itinuturo sa atin ni Solomon? What is meaningless? Number 8.
listening to everything that everyone says. Tandaan nyo yan. You should not listen to everything that people say. Why? Dahil baka madinig nyo, pati katulong nyo, minumura kayo. Minumura kayo niyan. Liba na lang talaga kayo perfect na amo. So, ba't nyo pa gustong malaman? May mga tao naghahanap ng baho. Kung pwede na lahat ng imbornal amuyin at lahat ng mabaho buklatin. Yung bang, huy, anong sabi ni ano? Anong sabi niya tungkol sa akin? Anong sabi niya tungkol sa akin? Ba't nyo ba inaalam? Para lang kayo malungkot? Bakit nyo gustong malaman? Sabi ni Solomon, don't listen to everything that everyone says. Because you will only hear people cursing you. Mga amo, ano bang iniisip ng mga sekretary niyan tungkol sa inyo? Mga construction managers, anong iniisip ng mga laborer tungkol sa inyo? O mga amo sa bahay, anong iniisip na inyong katulong? Bihira naman siguro yung, wow, love ko ang amo ko, ang bait ng amo ko. Kung mai-extra yung utak niyan, papalayasin nyo ngayon din. Kaya ang sabi ni Solomon, huwag nyo nalang extra-yen. Kayo din naman, maraming iniisip laban sa kanya at sa iba pa eh. Ganyan lang talaga ang tao. So huwag na kayong maghanap ng trato ng iba na hindi nyo naman ginagawa sa inyong kapwa. In other words, Solomon was saying, there are people you should never listen to. May mga tao, never kayo dapat makinig sa kanila and you should never hear them dahil lulungkot lang kayo. At ano pa? There are things naman that you should not listen to or hear even from people that you listen to. So, ilang klaseng tao? Taong kahit kailan hindi nyo dapat pakinggan. Lulungkot lang kayo. Number 2, sa mga pinapakinggan yung tao, may mga bagay pa rin silang sinasabi na hindi pa rin dapat pakinggan o di dapat marinig. Sapagkat meron pa rin silang sasabihin na nakakasakit sa inyong damdamin. Ang point, mabuti sana kung ang sinasabi nila, magagamit natin para improve ng ating sarili. Pero kung hindi, nasasaktan lang tayo, di wag nyo nang pakinggan para kayo sumaya sa maiksing buhay na ipinapahiram ng Diyos. This is what Solomon is saying. Listening to what everyone says is useless. Meron po tayong mga kilalang tao, paghahango sa akin, ako, meron nung nagko-complain tungkol sa ating Bible study. Ilan ba yung umaattend sa Bible study? 20. Ilan yung nagko-complain? Isa ho, yaman na, charge it to statistics. Alam nga namang 20 naging happy, alam nga naman tayong perfect. Laging may hindi happy dyan. Ngayon, kung may 19 na nagre-reklamo, makinig ka na. May isa, may 2, laging ganyan. When people live together, some will smile and some will frown. But you need not mind them. Travel on as best as you can. Take them as you find them. But don't change your ways, don't change your plans, don't change your life every time one person complains. Dahil alam nyo, kung ako lang makikinig sa tao, hindi ko na malaman kung maglalagay ako ng bigote o wala. Nag-ahit lang ako, nagkaroon ng kaguluhan sa buong Plaza de Goite. May mga nagsasabing, hindi ako dapat mag-ahit. May nagsasabi naman, mag-ahit ako dapat. Ano kaya ilagay ko yung kaliwa na may bigote, kanan, meron para sumaya ang lahat. Kung wala akong pakialam sa gusto nyo, gusto ko mag-ahit, tapos. Kasi kung lagi nyo papakinggan lahat ng tao, para kayong hilong-talilong, kung saan kayo ipaling, doon kayo haharap. Lalo sa leadership, not everyone will be happy. Iba-iba ang tao, pag pinakinggan yung lahat, mababaliw kayo. Anong mahalaga? Humaharap ka sa Diyos araw-araw, malinis ang konsyensya mo, alam mo, you have done your best, but you are not perfect. You may not even be excellent. You may not even be very good. You may only be fair. But if this is already your best, yun na yun. Yun ang sinasabi, huwag nyo nang baguhin ang nilagay dyan ng Diyos. Kung talagang IQ mo 10, alam nga naman magpakamatay ka para maging 15. Di yun na. Just do what you can to improve your life within the context and the confines of what you can do, but don't kill yourself and don't kill others trying to do what you cannot do. Dahil hindi ka sasaya and you will make everybody else around you miserable. Sabi niya, huwag kayong nakikinig. Lagi. Kasi ang tendency ko minsan, even pastors, meron kang 200 members, tapos merong 2 nagre-reklamo, parang ang bigat-bigat na ng mundo mo, pasan mo na ang daigdig dahil sa 2 ito. Sabi ko, pagka 100 tao, at merong mga 2 o 3 sobrang nagre-reklamo, at mga 5 na nagre-reklamo pero hindi sobra, at merong mga 20-30 hindi nagre-reklamo pero hindi rin pumupuri, at tapos meron ka mga 60 o 70 na generally they are happy, yun na yun. Hayaan nyo na yung mga 2 o 3 mareklamo. Dahil alam naman palitan nyo ang buong planeta para sa kanila. Basta alam nyo na yung inireklamo nila, unachievable naman, at saka talagang hindi pwede, huwag nyo nang pansinin, you cannot please everybody.
You cannot. At mas maaga niyong tanggapin yon. Ako ito. Kung gusto mo ako, salamat. Magiging tayo magkaibigan. Kung ayaw mo sa akin, sorry, but we both lose. Pero hindi ko papalitan ng buhay ko para mo ko magustuhan. Kung ako ito, kung nagustuhan mo ko ngayon, magunaw man ang daigdig, gusto mo pa rin ako kasi ito na ako. Pero kung binabago ko lang para mo ko magustuhan, bukas madidiscover mo yung totoo, hindi mo rin ako magugustuhan bukas, mag-umpisa ka na ngayon, hindi pa ako napagod. This is what Solomon is saying. Hindi naman ibig sabihin yung mga masama nating ugali, huwag natin palitan. Yung mga kakulangan natin, huwag na nating punan. Pero ang sinasabi, you have done already your best. Kung hindi pa rin kasya yan sa tao, problema na nila yon. But you are not living to satisfy them. You are living to attain the fullest potential of what gave you in the first place. You cannot be what you are not. Ano pa daw ang meaningless? Sabi ni Solomon, being smart and understanding everything too much. Galing ano? Si Solomon, pinakamatalinong tao, full of wisdom, sabi niya, alam niyo isang walang kwentang bagay, walang kwentang maging sobra matalino. Totoo nga naman, ano? Kasi yung mga konti lang alam, mas masaya. O mga asawang babae. Di ba nung hindi nyo alam na may kulasisi ang asawa nyo, masaya kayo? Nung nalaman nyo, naging kayo miserable. Tapos yung iba, research pa ng research. Umuupa pa ng kung sino-sino. Umaarkila pa ng taxi para sundan tong asawa. Nakakarating pa hanggang Manggatarem, Pangasinan sa pagtunton kung saan nagpunta yung asawa. Bakit nyo hinahanap lahat ng mababantot sa buhay? Para lang kayo magmukmuk at magreklamo at para kayo hindi sumaya. Ang point is, sabi, don't be too smart. Don't try to know everything. Dahil ang mundong ito ay twisted, deformed. The more you know, the more you will discover reasons to be sad. Sa church, sino po ba ang pinakamasaya sa church? Ito yung mga attend. Mga this is the day. Subukan nyo maging diko na kayo at elder na babawasan na inyong mga kaligayahan sa buhay. Dahil nalalaman nyo na lahat ng problema ng church, lahat ng ganito at lahat ng ganon. Subukan nyo maging pastor na mabawasan ang iyong kaligayahan. Pero kung tinatawag kayo, sa lumigaya kayo at lumungkot, sundin nyo ang Diyos kung tinatawag kayo sa ministry. Pero what I'm saying is, ang naka-honeymoon mode with God, yung mga konti lang ang alam. Because the more you know, the sadder you get. Ganun talaga ang buhay. Kaya sabi ni Solomon, oh God, what kind of burden that you have given to men that you should make them wise only to be sad. Kaya ang sinasabi ng iba, better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad. So being too smart, discovering everything, understanding everything, it is meaningless. Sabi ni Solomon. Ano pa daw ang isang meaningless? Pang-10. Ewan ko ba niya idinagdag dyan matapos yung magkaroon ng kotakot-takot na asawa. Being trapped by a bad woman. Sabi niya, this is worse than death. Mabuti pang yakapin ka ng alakdan kaysa yakapin ka ng isang babaeng masama. Sabi niya, it is very hard to find a good woman. Sabi niya, sa 1,000 tao, makakakita ka ng isang mabuting lalaki. Pero sabi niya, sa 1,000 tao, wala akong makita ng mabuting babae. Aba, ewan ko, hindi ako may sabi niya, no? Basahin niyo siya, may sabi. So sabi naman ng wife mo sa'yo, hoy, 1,001 na ang nakita mo, kaya ako na yon. Buti na lang at 1,001 ang napagpilian. Nagkaroon ng chance. Of course, it's a figure of speech. Si Solomon kasi, ang dami niya naging wives, libo-libo. So yun siguro, dinami-rami ng mga babaeng ito. Walang gusto ang mga ito, kundi allowance. No? Walang gusto ang mga ito, kundi di bili mo ko nito. No? Na-realize na niya yun. Na hindi naman sumasama sa kanya dahil mahal siya. No? So, nakita niya sa kanya, being trapped by a bad woman. Now, what else is meaningful as we have read? And this is important, brothers and sisters. Keeping to the middle of the road. Sabi niya, do not be too good. Baka akala nyo, iniimbento ko. Ecclesiastes 7:20. There is not a righteous man on earth who does what is right and never sins. Sabi niya, huwag ka nang masyadong righteous. Tama na yung righteous ka, pero not over-righteous.
Do not be too smart. Sabi niya ganon. In other words, what is Solomon saying? Do not be a perfectionist. Yung iba naman, perfectionist. May dadalhin sa church, hoy, pag nandun, ha? Huwag kang magsasabi ng mga four-letter words, ha? Tsaka huwag maninigarilyo, ha? At tsaka, ang isuot mo yung conservative, ha? At tsaka ganito, ganyan. Sabi, huwag na nga ako sumama. Yung napaka-perfectionist mo naman, kaya nga pupunta sa church yan, marami kasalanan sa mundo. Huwag lang kaming ihawa, at huwag lang niya ipaghalandakan. Welcome naman siya, hindi niya kailangan mukhang madre o mukhang monk para dumating sa church. Kaya nga nagpupunta sa church yung tao, may problema eh. Alam nga namang pinagpapanggap mo na siyang perfect para siya maging welcome. Eh kung perfect na siya, hindi na niya kailangan ng church. Marami po kasi mga Kristiyano, over-righteous. Alam ko pa nga meron akong alam na camp. Christian camp. Ha? Christian camp. Nagbabaan ng truck-truck ng mga young people para mag-camp. May nakita daw yung camp director na isang batang lalaking mukhang homosexual yata, naka-eyebrow o kung ano man yun. Pinauwi. Bawal daw ang bakla sa camp. Ang point ko, ba't ka pa nag-camp? Kung papauwiin mo lahat ng mga ayaw mong tao at may mga problema kang tao, kaya nga may camp dahil yung mga tao ay kailangan nilang makita ang Diyos, kailangan nga nilang makahalubilo ang kapwa Christian o mga Kristiyano, kung di man sila Christian, at nang sila ma-lift up. Sobra naman taas ng requirement para ka sumali sa camp na ito, na kailangan wala kang nobyo. Pag may mga nobyo, hindi pinapasali, puwera. Di wala nang natira doon sa camp. Kala nyo ba anak nyo walang nobyo? Kala nyo lang yon. Ayaw nyo maniwala, ano? Don't be on denial. Maraming mga magulang on denial. So, anong ibig natin sabihin dito? Keep to the middle of the road. Be righteous, but do not be excessively righteous. Meron naman birthday party, isinumpa ko sa sarili ko, hindi na uli ako a-attend. Akala ko birthday party, yung pala worship service na naman. Kakawa-worship ko lang kanina, nagpunta ako sa birthday, worship na naman. Akala ko ba birthday to? Hindi na ba tayo pwede magsaya ng walang ganon, walang opening prayer, o kahit man lang meron, yung walang sermon, walang exhortation. Kulang na lang, may collection. Pero party yun. Ang lahat ng bagay, meron namang tamang lugar. Hindi naman nadadaan niya sa sobrang kabanalan. Kada kibot na lang, dasal ka ng dasal. Kada kibot na lang, bubuksan mo yung scripture kahit wala ka sa panahon, wala ka sa timing. Kaya sabi sa Bible, do not be over-righteous. Pero meron ding sinabi, do not be too evil and too foolish. Bakit daw? Kung minsan may ginagawa kang mali, nakakalampas. Kung minsan may ginagawa kang mali, napapatawad. Pero subukan mong napakarami mong ginagawang mali, sunod-sunod, mapupuno agad ang salop, kakalusing ka, tapos ka agad. Sabi yung excessively bad, masama din yan. Kasi, sabi ganon, you will die early. How do you die early? Either you physically die early because of your evil deeds, or buhay ang iyong katawan pero patay na ang espiritu mo, patay na ang iyong emosyon dahil sa sobrang ng sama. In other words, what is Solomon saying here, brothers and sisters? Do not be an extremist. Huwag kayong magiging extreme. Napaka-extremely formal o napaka-extremely casual. Parehong hindi mabuti. Napaka-extremely conservative at napaka-extremely liberal. Parehong hindi mabuti. Anong sabi ni Solomon? Have a little of the other. Mag-balance ka. Huwag naman yung nagbabiyahe ka sa kalsada, ang laki-laki ng kalsada, pwede ka naman sa gitna. Nandito ka na sa kagilid-gilid-giliran, Cannon Road pa man din ang dinadaanan mo, kaya mahulog-hulog ka na kumisan. Sabi, do not be an extremist. Yung mga ibang magulang, sobrang istrikto. Meron naman sobrang luwag. Merong sobrang tipid. Meron namang sobrang gastador. Ang lahat ng yan, sabi, walang kwenta. Have a little of both, timplahin mo yan. Pero hindi naman sinabing have a little of sin and a little of goodness. No? Baka yan naman ang pagtimpla-timplahin nyo na ganun. Ang point is, tanggapin mo that you cannot be perfectly holy. And do not impose that perfection on others. Their best should be good enough. Why should we make life so miserable for everyone? At ang pang-sampu pa na meaningful, obeying God. Sabi niya, a man can escape the trap of an evil woman if he obeys God. Siguro dalang-dala itong si Solomon sa mga women of his life, hindi natin alam. But the point is, sabi niya, when you obey God, evil men cannot entrap you. Baligtarin din natin kasi totoo rin yun parang salamin, laging kabaligtaran, totoo rin. Obey God and no evil man can entrap a woman.
Pareho lang dapat nag-o-obey sa Diyos. In other words, let's try to make sense out of this kasi ang dami nating binasa. Tapos habang nagbabasa ka, hinihiwalay mo yung meaningful tsaka meaningless. Kung minsan nakakalito. So what do we get here? I like to highlight on a few important things. Ang gusto nang sabihin ng libro, relax and enjoy what life brings. How do you do that? One, find ways and means to enjoy what God gives you. If God gives you wealth or honor or whatever, enjoy it. Enjoy what God gives you. Do not always withhold pleasure. Merong mga tao, hindi nila ine-enjoy ang binibigay ng Diyos. May magandang bahay, doon nakatira sa likod. May magandang kusina, ayaw gamitin, doon sa dirty kitchen gumagawa. May ang gandang upuan, ayaw upan, tinatakpan ng plastic, at doon nakaupo sa kung ano-ano mga bangko. Sabi, enjoy what God gives you. Ano pa? Enjoy what is there. Do not fret for what is not there. Do not always pine for the good old days, the good old days. Sabi nga ni Percy Bysshe Shelley, we look before and after. We look before, we look after, and pine for what is not. Ang hinahanap natin yung hindi ito, kundi yun, kundi yun. We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. How profound this Percy Bysshe Shelley. So huwag daw tayong ganun. Huwag niyong hanapin yung wala. Yung nandyan, enjoy yan. What else? Accept and be happy with yourself. And do not argue with God for what He made you. And also, accept others for what they are. Maraming wives are not happy because they have not learned to accept their husbands for what they are. Likewise, many husbands are not happy because they are trying to force their wives to be what they are not. Maraming anak ang malungkot dahil pinipilit sila ng nanay nila maging first honor. Eh talaga namang pang 45th honor sila in a section of 46 people. Anong gagawin mo sa batang ito? Papatayin mo para ka makaakyat sa entablado? Di ba? Inspirean sila, turuan, make them do their best, pero kung yun na yun, tanggapin. Hindi ka pwedeng maging iba. Ikaw yan, may assignment ang Diyos para sa'yo. Kaya ka ganyan. Ano pa? Ride on the moment. Be happy when times are happy, sad when times are sad. In other words, sumakay, huwag lumaban sa agos. Maliban na lang yung agos, immorality. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Kundi yung agos ng panahon. And do not fear sadness. It brings reflection, it brings wisdom, and probably it brings reflection onto happiness. Saka iisip mo, na-discover mo ang buhay, sumaya ka tuloy, pero nag-umpisa muna sa kalungkutan. Do not try to know and hear everything, especially what people say about you. Lulungkot ka lang when you hear what people say about you. What's important is what God says about you. Kaya huwag mo na lang laging hanapin yan. Ano pa? Be moderate in everything. Do not be perfect. You cannot be. Do not even be perfectly good. You cannot be. So napaka-importante, sumakay sa panahon, sumakay sa agos. Because God is good. Even times of sadness were made by Him. So anong message sa atin na Ecclesiastes? Kung hindi natin masabi natin kung bakit talagang pwede nating sabihin, ang buti-buti talaga ng Diyos. Pati ba naman itong maliliit na bagay na to, inilagay pa niya sa Biblia para ako sumaya? You know, God is so good. At ang sinasabi na ating binasa, relax and enjoy what life brings. Let's bow before the Lord and pray. Anong sagabal para tayo makapag-relax at mag-enjoy sa buhay? Baka ang sagabal yung ating goal na yumaman baka mamatay ka na, hindi ka pa yumaman, hindi ka nasasaya. Kaya kailangan, kung ano yung nandyan, learn to make the most out of it. Let's spend some time with God. Ilapit natin ang ating puso. Kung hindi kayo nakarelax, siyasatin nyo, pasiyasat kayo sa Espiritu, ba't hindi ako relax? Bakit ako tense? And if we're not enjoying life, magtanong-tanong din tayo, bakit nga ba? Dahil gusto ko perfect, dahil ang dami kong requirement, ang dami kong hinihingi. Hindi naman makakarating yun, so hindi na ako mag-enjoy kahit kailan. The Lord likes you to enjoy life.
Pinahiram tayo ng buhay ng Panginoon para maging tayo masaya. Hindi tayo para maging malungkot. So siyasatin natin kung ano ang mga iniimbento nating pabigat sa ating buhay. At isuko natin yun sa Diyos. Especially yung mga disappointment with yourself. Bakit ba ako ipinanganak na mahirap? Bakit ba ako ipinanganak sa pamilyang ito? Bakit ba ako ganon? Useless ang ganitong mga pagtatanong. But make the most out of everything. In silence, let the Spirit guide you unto wisdom so we can enjoy life better.